I intended to write flashbacks para ma-emphasize yung closeness namin ni Jake dati. Hindi ko kasi masyado na detailed sa ibang chapter. Kasama dito ang ilang mga sweet gestures at yung mga nararamdaman niya noon na hindi ko dahil ang alam ko lang, naiinis ako sa sarili ko. Iilan lamang to sa mga masasayang pinagsamahan. Kuya Ray, kapag nag-text ako sa iyo ng Uval, capital U-V-A-L, sagutin mo ng Oot Uval, capital O-O-T space U-V-A-L. Ha? Wika ni Jake. Ha? Ano yun? Pagtataka kong tanong sa kanya. May pagka-weird din kasi siya minsan. Uval means binaliktad na love. Ang Uval I love you too. Okay? Huwag mong kakalimutan. Tapos sa dulo, huwag mong kakalimutang lagyan ng W-I. Pagpapaliwanag niya. Ano naman yung W-I? Tanong ko ulit sa kanya. Nawiwirduhan ako sa kanya ng time na yun. Pero hindi ko maiwasang mapangiti. Kinilig kasi ako at siya pa mismo nag-request ng mga words na yan. Yung W-I naman ay walang iwanan. Nakangiti niyang sabi sa akin. Ano ba nangyayari sa batang to? Kung ano-anong sinasabi. Pero sa loob-loob ko, napakasarap ng pakiramdam ko. Papatayin yata ako nito sa kilig eh. Gustong gusto ko ang pagka-weirdo niya na yun. Sana weird na lang siya lagi. Lol. Naramdaman ko yatang ngumiti ang puso ko. Parang gumalaw kasi ito. Uval, Uval, at W-I. Napakahilig niya talaga sa mga codes. Paliwanag niya ay para daw unique at kami lang ang Okay, as you wish. Sabay abot ko ng ulo niya para guluhin ang buhok niya. Kuya naman, hindi na ako bata. Nag-aano na nga ako, diba? Pagrereklamo niya sa ginawa ko na may kasamang bugnot. Ginulo ko palalo at ninitian ng nang-aasar. Kahit magbibinata ka na, bunso pa rin kita at wala ka nang magagawa doon. Panay pa din ang panggugulo ko sa buhok niya. Hanggang sa nagkahabulan na kami at tawanan. Kapag umuwi naman kaming lasing at pag tinamad ng umakyat sa kwarto, ay sa iisang sofa kami natutulog na magkayakap. Minsan, kahit hindi kami lasing, mas gusto naming matulog doon. Gustong gusto ko yung combination ng init ng katawan namin at yung paggising ko na nakayakap pa din siya ng mahigpit. Kailanman ay hindi ko naramdaman sa kanya na nagrereklamo siya sa posisyon namin. Kahit minsan, nahuhulog siya sa sopa dahil sa kalikutan naming matulog. Sa iisang sopa na yun, napagkasya namin ng aming sarili. Tila ba kahit isang oras ng aking buhay ay iyokong malayo sa kanya. Madalas din na sobrang overprotective ako sa kanya at yun yung madalas na dahilan ng pagtatampo niya. Ginagawa ko daw siyang bata. Ewan ko ba, parang gusto ko kasi siyang protektahan lagi. Alam ko naman na kaya niya ang sarili niya pero basta. At ito pa ang hindi ko makakalimutan na pangyayari sa amin. Ito, sabay abot ko ng isang maliit na notebook. Alam ko nagtataka siya kung para saan yun dahil sa pagkakakunot ng kilay niya. Gusto ko lang isulat mo ang mga ginagawa mo tapos babasahin ko kapag nandito ka na ulit, paliwanag ko. Magbabakasyon kasi siya sa tatay niya sa Laguna ng 1 buwan, kaya mamimiss ko. Gusto kong isulat niya ang lahat ng ginagawa niya at ganun din ako para pag dumating ang araw na magkikita ulit kami, ay babasahin namin ang mga pinagsusulat namin. Ako ang nakaisip noon kasi may pagka makakalimutan ako at baka hindi ko maalala at hindi ko maikwento sa kanya kung ano ang mga ginawa ko habang wala siya sa tabi ko. And yes, tulad ng inaasahan ko, sinulat niya lahat ng ginagawa niya sa bawat. Ang daming pages na nababasa ko ang name ko at kung gaano niya ako kamis. Kung pwede nga lang daw nahapakin niya ang araw para lang makapagkita na kami. Maging ang pagmamasturbate niya ay kinikwento pa. Summer noon at bakasyon noon.
Nakaugalian ng buong pamilya na mag-outing, swimming, or out of town. Pero yung summer na yun, may mga narerentahan kasi doon na bahay na may pool. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta, sadyang ginawa yung mga yon para sa mga nagre-rent na pamilya o barkada na gustong solohin ang pool at syempre, hindi nawawala yung video okay. Abalang-abala ang lahat na mag-prepare ng makakain para sa lunch. Habang yung mga bata naming pinsan ay masayang-masaya nagtatampisaw sa pool na pambata, kami namang mga teenager ay sa video okehan pumwesto. Hindi naman pinagbawal sa amin ang pag-iinom. Kasabay pa nga ang mga tito namin sa pag-iinom. As usual, kwentuhan ng mga tito at kami namang magpipinsan, si Don, Paul at nagkukulitan at asaran. Si tita, mama ni Jake, ayaw naman magpatalo sa video okay. Siya ang kauna-unahang sumalang sa pagkanta at paulit-ulit na kinanta ang dancing crew. Nakakaumay na wala na yata siyang ibang alam kantahin. Lagi na lang. Siguro, mga 506 times ko na narinig yung kanta katawan ni Don. Ako nga pang 601, dugtong naman ni Paul. Mama, iba naman nakakaumay na. Sigaw ni Jake sa nanay niya. Hinirapan lang siya nito at mas lalong nilakasan ang pagkanta na sinabayan ng sayaw na ikinainis lalo ni Jake. Nagkatawanan. Parang gusto kong magyosi kaya lumayo muna ako sa kanila. Pumunta ako sa isang sulok na kung saan hindi ako makikita ng mga tito at tita. Hindi pa kasi ako legal sa yosi noon. Nagsindi ako ng yosi. Sumunod pala si Jake. Gusto din yata magyosi. Inabutan ko siya ng isang stick. Naka-shorts na lang siya noon. Nakaramdam ako ng inis dahil nakabakat na naman ang junjun niya sa short. Ayoko pa naman ng ganun siya. Ayokong makita ng iba yung bakat niya. Ewan ko ba? Ayusin mo nga yung junjun mo, nakabakat na naman. Hindi ka ba nahihiya? Paninit ako sa kanya. Bakit? Pamilya lang naman natin ang nandito ah. Dahilan niya. Kahit na, mahiya ka naman kahit konti. Tignan mo tong akin, kahit mas malaki to kaysa sayo, binabalandra ko ba? Medyo nahihiya na ako sa tinuran ko para kasing binibigdil ko yung bakat niya. Pero hindi ko pinapahalata. Umasta pa din akong normal. Kumithit at buga ako ng yosi. Tumingin siya sa akin ng nakakaloko habang Oy, ayaw mo makita ng iba to, no? Umiyad pa siya dahilan para mas lalong bumukol. Sinuntok ko siya sa kaliwang braso. Matras lang siya at tumawa ng nakakaloko. Nataranta na ako sa flow ng pag-uusap namin. Baka mahalata niya ako. Kahit hindi pa ubos ang yosi ay agad kong itinapon at gigil na inapakan yun. Saka umalis sa harapan niya. Tumatawa pa din siya. Patuloy lang ako sa paglakad. Mas lumakas ang tawa niya kaya huminto ako. Bumalik ako sa kanya at dali-dali ko siyang hinatak papunta sa pinakasulok. Nagulat siya at nagtaka. Noong marating namin, itinulak ko siya sa pader na nakaharap sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Ipinasok kong bigla ang kamay ko sa loob ng shorts niya at nakapako ang alaga niyang nakabalagbag. Kinakabahan man dahil noon ay nagsimula na din magwala ang alaga ko. Pero pinagpatuloy ko pa din ang ginagawa ko. Ipinesto ko ang alaga niya sa pwestong hindi na ito bubukol. Nahihiya man ay umasta pa din ako normal. Saka ko tinanggal ang kamay ko. Mabuti na lang ay masikip ang brief kong suot. Kundi makikita niya ang pagwawala ng alaga ko. Ayan, kapag yan hinayaan mo pang bumukol, puputulin ko yan, sinasabi ko sa'yo. Halong inis at hiya kong sambit. Tinignan ko yung bukol niya na noon ay mas lalo yatang lumaki. Humigasan pala ang loko. Tumawa siya. Paano ba yan? Ginalit mo ata. Tawang-tawa pa. Sa sobrang hiya ay namula na ata ako at dali-daling tumalikod at naglakad palayo. Bahala ka sa buhay mo, sigaw kong nakatalikod sa kanya. Tawang-tawa pa din ang loko. Bakit ko pa kasi ginawa yun?
Napahiya tuloy ako. Kakatapos lang namin mag-lunch at itinuloy ang pag-iinom. Masayang-masaya ang lahat. Pero parang hindi pa ako nakaget over sa nangyari kanina sa amin ni Jake. Hindi ko siya tinopak na naman ako. Nahihiya din ako kasi sa ginawa ko. Inom lang ng inom ang ginawa. Habang nagkakahiluhan kami ni Jake na sumusulyap sa isa't isa. Nagpapakiramdaman kung sino unang makikipag-usap. Mukhang bothered siya sa pagtotopak ko. Inabot na kami ng gabi pero hindi pa din kami nagkikibuan ni Jake. May times na nag-a-attempt siyang kausapin ako pero bigla akong iiwas at kakausapin sila doon at nakaramdam ako ng init ng katawan dahil sa alak. Kaya tumungo ako sa pool na kung saan naliligo sila tita, mama ni Jake at ang iba pa naming pinsang mga babae. Nag-dive muna ako bago lumapit sa kinaroroonan nila tita. Nakipagkwentuhan ako sa kanila. Sumunod pala si Jake at lumapit sa kinaroroonan namin. Medyo lumayo ako at nag-freestyle papunta sa kabilang side. Nakasunod pa din si Jake. Kuya, ayan ka na naman eh. Sigaw niya na may halong inis. Bakit? Kunwari, wala akong alam sa mga sinasabi niya. Galit ka na naman. Bakit ako magagalit? Na-inosente ko ulit na tanong. Dahil kanina, Anya. Wala yun. Hindi naman ako galit. Nag-freestyle ulit ako palapit kila tita. Nakasunod pa din si Jake. Sumisid ako para makaiwas sa pangungulit niya. Sa ilalim ng tubig, naaninag ko si Jake na sumisid at sobrang bilis na lumapit sa akin. Bigla niya akong hinalikan sa ilalim ng tubig. Mga 3 segundo din yata, pero parang ang bagal ng mga segundo na yon. Bakit ba laging ganun ang pakiramdam ko kapag hinahalikan ako ni Jake? Hindi ako makapalag at parang ayoko nang matapos kahit mawalan pa ako ng hininga. Saka ako umahon sa pagkakasisid at ganun din siya. Pagkaahon namin, nagulat ako at biglang may bumatok sa akin at ganun din kay Jake. Si tita pala ang bumatok sa amin na may pagtataka sa mukha. Hindi nagsalita si tita at hindi na din ako nagtanong kasi baka nakita niya kami naghahalikan sa ilalim. Bakit ginawa ni Jake yun? Tapos, noong tiningnan ko siya, tawa lang ng tawa. Nakakahiya. Ano na lang ang iisipin ni tita? Hindi ako ang nagpasimuno nun. Si Jake ang humalik sa akin. Nabahala ako. Baka maging issue yun at yun ang iniiwasan ko. Dali-dali akong umahon at dumiretso kila Paul. Pinakabahan. Pero natapos ang gabi na yon, na walang sinabihan si tita sa nangyari. At lihim kong ipinagpasalamat yun. Nakita kong kinausap niya si Jake, pero hindi ko na inalam kung ano ang pinag-usapan nila. Jake, isasama kita sa bundok, panimula ko. Kumakain kami ng kwek-kwek noon sa paborito naming kainan ng street foods. Ayoko nga, sabay iling at kunot ng kilay. At bakit? Libre ko yun, inaya kasi ako ng dating grupo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Nag-oo na ako at sinabing may isasama ako. Nakalista na din yung pangalan mo sa list para doon sa souvenir shirt na Sinigurado kong hindi siya makakaurong. Besides, gusto ko talaga siyang makasama lagi. Bakit ako ang isasama mo? Tanong niya habang ngumunguya ng itlog ng pugo. Ikaw lang kasi ang gusto kong makasama habang buhay. Sabi ng pabebe kong utak. Bakit? Meron pa bang iba? Sabi ko. Ayoko, pag namatigas niya. Hindi pwede, nagbayad na ako. At sino ka para tumanggi? Pinanindigan ko ang pagiging kuya na dapat niya akong sundin. Kasi, takot ka sa mga NPA o Abu Sayyaf? Panunukso ko na sinamahan ng nakakalokong ngiti. Hindi Bakit nga? Takot ako sa matatarik. Mahinang sagot niya. Tumawa ako ng malakas, dahilan para tingnan ako ng ibang kumakain doon. Sa laki mo nga natatakot ka? Bakit? Baby ka ba? Baby ka ba, ha?
pang-aasar ko na tumatawa pa din. Ginulo ko din ang buhok niya. Natuwa kasi ako sa reaksyon niya. Iniwas niya ang ulo niya sa kamay ko, mukhang napikon. Tumahimik lang siya habang patuloy sa pagkain ng itlog ng pugo. Kaya tumigil na din ako sa pang-aasar. Basta, sasama ka. Kahit ayaw mo, wala ka nang magagawa. Huwag kang mag-alala. Nandito si Kuya. Ipagtatanggol kita sa mga NPA at sasaluhin kita kung sakali mamahulog ka. Biro ko. Pero deep inside, kinilig ako sa mga sinabi ko. Gagawin ko talaga yun para sa kanya. Pero natigilan din ako kasi na-realize ko na nakakahiya pala yung sinabi ko. Naririnig pa ng mga tao sa paligid namin. Araw na ng pag-akyat namin ng bundok. Hindi ko nasasabihin kung anong bundok. Baka kasi may nagbabasa dito na nakasama namin noong time na sa Quezon yung bundok. Nakaimpake na kami at nagtungo sa meeting place sa may Cubao. 13 kaming lahat. Nang makumpleto na kami ay nag-briefing muna si Rob, leader ng group. Saka kami nagpakilala sa isa't isa. Napansin ko ang panay sulyap ng isang babae kay Jake, si Glenda. Nakaramdam ako ng inis sa Glenda na yon. Halata kong may gusto siya kay Jake. At ito na ay dinala ang pagkababaero at panay pa ang pagpapakyut kay Glenda. Pag-untugin ko kaya itong dalawa na to sa isip ko. Nang pasakay na kami ng van, ay pinauna kong papasukin si Jake. Para sa pinakadulo siya umupo sa bandang likuran. Sumunod din ako sa kanya. Para walang chance si Glenda na tumabi sa kanya. Maramdaman ko kasi gustong tumabi ng Glenda sa kanya. Kerengkeng talaga. Kung nagkataon lang na wala si Jake, baka ako na ang kumamot sa kati-kati mo. Sigaw ng utak ko. Pinagbumura ko siya sa utak ko. Nagsisimula na tuloy akong tupakin. Pero pinilit kong pigilan at tuloy-tuloy sa pakikipagkwentuhan sa mga bago kong kakilala. Yung Glenda naman, kahit nasa unahan namin ay panay ang lingon sa gawin namin ni Jake at panay ang pakyut. Ito naman si Jake. Babatukan ko na to eh. Lumalaki na naman ang ulo. Ramdam niya kasi madaling dalihin si Glenda. Nakarating kami sa base ng bundok. Bandang hapon na din at medyo maulan. Sabi ng mga nagbabantay doon na delikado daw ang daan kasi madulas kapag umuulan. Kaya nag-decide ang leader namin na gumawi muna doon sa kilalang falls sa lugar na yun. Mas madali daw kasing puntahan yun. Tumungo na kami sa falls at gabi na bago kami nakarating. Kaya hindi pa namin masyado ma-appreciate yung view dahil madilim. Kaya nagkabit na muna kami ng mga tents para tulugan. At yung iba ay naghanda na ng mga lulutuin para sa hapunan. Noong matapos na kaming kumain, ay naglatag kami sa gitna ng mauupuan naming lahat. Sa lahat naman kasi ng group na nasamahan, nakagawian na namin yung mag-socialize muna at uminom ng alak bago matulog. Ayun, kwentuhan, pakilala ulit tungkol sa mga background namin at kung anong bundok ang mga nagustuhan namin na napuntahan. Ako si Ryan. Pangatlong bundok ko na ito. Ang una ko ay yung sa Batangas at pangalawa ay ang Mount Pulag. Gustong gusto ko sa Mount Pulag kasi para kang nasa ibabaw ng ulan. Nakahiligan ko na mamundok kasi kapag may problema ako at naguguluhan, nakakahanap ako ng comfort at serenity sa summit ng bawat bundok na napupuntahan ko. Ang mga sumusunod na nasabi ko ay parang nawala ako sa sarili ko. Masyado ata akong nadala ng damdamin ko at ng alak. Lalo na noong nagsimula na akong ma-inlove sa isang taong hindi ko pwedeng mahalin. Napahinto ako at tumingin kay Jake na noon ay nakatingin sa akin
at naghihintay ng idudugtong ko. Binawi ko din kaagad ang tingin ko at ibinarin sa ibang kasama para hindi nila mahalata na si Jake ang tinutukoy ko. Nagpakawala muna ako ng buntong hininga. Ayun, basta ayun. Tinapos ko na yung sinasabi ko. Baka mahalata pa ako ni Jake. Tiningnan ko ang mga kasama ko na parang naguluhan sa sinabi ko at mukhang nabitin. Lalo si Jake na mukhang naguluhan din kasi wala naman ako nakakwentong ganon sa kanya dati dahil hindi niya pwedeng malaman na siya yun. Pinilit pa nila akong tapusin ang sinabi ko pero nagdahilan na lang ako ng kung ano-ano. Mahirap na, baka mahuli pa nila ako. Hindi naman din sila nangulit. I'm Jake. First time ko sumama sa ganito. Pinilit lang ako ni Sabi ko nga, ayoko dahil takot ako sa heights. Pero wala akong magawa dahil kuya ko siya eh. Hindi ko din naman kayang tumanggi ng tuluyan sa kanya. Matampuhin kasi. Tumingin sa akin na may ngiting nakakaloko. Pinakitaan ko siya ng kamao ko. Inis na mukha. Nagkatawanan ang lahat. Nagpatuloy siya. Well, hindi naman ako nagsisisi na sumama dahil masaya. Alam ko, wala pa tayo sa bundok. Pero nararamdaman kong masaya. Saka siya tumingin kay Glenda na ikinabwisit ko ng palihim. Mukhang close na close kayo ng kuya mo ah. Sabi ng isang kasama namin. Oo naman, proud na proud din ako dahil siya ang kuya ko. Kahit magpinsan kami, ay itinuring niya akong totoong kapatid. Sobrang close namin na halos lagi kami magkasabay na maligo. Saka tumawa. Jake, singhal ko sa kanya. Sinabayan ko ng pekang tawa para hindi mahalata ng iba na nahihiya ako sa sinabi ni Jake. Nakakahiya naman talaga. Nagkatawanan ang lahat at mukhang lagi kami nasa hot seat. Panay kwento kasi nitong si Jake. Natutuwa ako dahil nakikita ko siyang masaya pero syempre, hindi mawaglit sa isipan kong trip ni Jake si Glenda. Kilalang kilala ko si Jake, lalo pag may gustong babae. Kaya sabi ko sa isip ko, hindi sila pwedeng mawala sa paningin ko dahil alam ko na ang mangyayari. Nagsimula na matulog ang ilan at tumungo na din kami ni Jake sa tent namin. Na makapasok na kami at nakapwesto ng humiga ay nagsalita si Jake. Hindi ko alam yun kuya ha. Sino ba yung tinutukoy mo kanina? Naglilihim ka na sa akin. Kunwa'y nagtatampo na boses. Wala. Sinabi ko lang yun para may masabi lang. Sabay pekeng mahinang tawa. Kilala kita kuya. Simpleng sabi niya habang nakatingin pataas. Wala nga yun. Huwag mo nang isipin yun. Okay. Nakaramdam akong hindi siya convinced pero minabuti ko na lang na manahimik. Tahimik. Lalabas muna ako. Alam niya. Hindi na ako umimik pero iba ang nasa isip ko. Parang kinabahan ako na hindi ko mawari. Hindi kaya makikita sila ni Glenn. Nakiramdam muna ako ng mga 10 minuto. Hindi pa din bumabalik, kaya naisipan kong lumabas. Paglabas ko, nakita ko silang dalawa ni Glenda na nakaupo sa portable hammock na ikinabit namin sa hindi kalayuan. Nagpuyos na naman ang dibdib. Inis na inis ako. Alam ko na ang gagawin nila. Kaysa makita ko pa, ay minabuti kong pumasok na lang ulit sa tent. Pero tinaasan ko lang siya ng kamay at pinilit kong umiti na parang sinasabi kong, sige, okay lang. Hanggang sa tuluyan na akong pumasok sa tent. Humiga ako na parang nahihirapang huminga. Parang sobrang sakit ng dibdib ko. Nahirapan akong matulog. Kakaisip kung ano ang ginagawa nila. Hindi ko naman siya pwedeng pagbawalan dahil lalaki. Hindi ko din pwedeng sabihin na huwag niyang gawin dahil masasaktan. Wala talagang pag-asa itong nararamdaman ko. Babae lang ang gusto niya.
Kahit maging babae naman ako, ay hindi pa rin pwede dahil Hays, bakit ang hirap? Minaster ko naman ang pagtatago na nararamdaman. Pero bakit hindi ko mamaster na huwag masaktan? Kinaumagahan, may nagtungo na kami sa yung iba ay umaakyat sa mataas na bato para tumalon sa malalim na tubig. May video pa nga ako na nag-dive mula sa pinakamataas na bato. Hindi naman kasi mahirap sa akin ang mag-dive dahil swimmer talaga ako. Enjoy na enjoy ang lahat dahil napakalinis ng tubig at napakaganda ng falls. Lalo si Jake. Sobrang saya at panay na ang dikit kay Glenda. Hindi ko na alam kung ano pa ang ginawa nila kagabi. Basta ko na lang silang tinulugan at hindi ko alam kung anong oras natulog si Jake. Lahat sila masaya habang ako ay pilit nang umingiti at panay ang sulyap sa gawin nila Jake. Matapos kami maligo ay tumuloy na kami sa pag-aakyat ng bundok. Magkasabay kami ni at sinadya kong bagalan lang namin ang lakad. Dahil ramdam ko ang hirap ni Jake sa pag-akyat. Dahil nga first time, kaya medyo nasa hulihan kami ng grupo. At dahil doon, ay nakuha kong magtanong sa kanya tungkol kay Glenda. Trip mo ba? Tinignan ko siya na may kasamang ngiti. Actually, nahihirapan akong umiti nun, pero pinilit ko lang. Ayoko lang malaman niya na nagsiselos ako sa kanila ni Glenda. Nakuha niya naman kaagad ang tanong ko. Ganoon kasi kami mag-usap. Minsan kahit maikling salita lang, ay nagigets na namin ang ibig sabihin. Ayos lang, pwede na. Ngumiti din siya sa akin na parang tuwang-tuwa siya. Sana pala, hindi ko na tinanong. Alam ko naman na ang sagot. Nasaktan lang tuloy ako sa confirmation niya. Alam ko naman na hanggang dito lang ang pwedeng gawin niya kay Glenda. Dahil pag nakabalik kami sa Manila, ay kakalimutan niya na si Glenda. Kilalang kilala ko si Jake at ang pagiging babaero niya. Hindi ko lang talaga matanggap na may ibang taong dumidikit kay Jake. Gusto ko, ako lang. Pero ano naman ang magagawa ko, diba? Ninitian ko na lang din siya. Sa kapatuloy sa kwentuhan, masayang masaya daw siya at sumama siya. Minsan, nang may madaanan kaming sobrang tarik na aakyatin, ay natawa ako. Tinatawanan ko siya pero tinulungan ko pa din. Napipikon na nga siya sa akin dahil sa kakatawa. Nadaanan din kami magkabila ang bangin na ikinaputla niya. Pero syempre, tinulungan ko siyang makalagpas doon at hinayaan ko siyang kumapit sa likuran ko na parang bulag at ako ang nagsisilbing gabay hanggang sa narating namin ang summit at nag-picture taking. May picture kami together sa bundok na yun. Kaming dalawa lang. How I wish na pwede kong i-share sa inyo. Hanggang ngayon, nasa wallet ko yun. May kanya-kanyang katangian kang makikita at mararanasan. Kahit may selos ako nararamdaman, ay hindi ko pa din mapigilang mapangiti sa tuwing nakikita ko si Jake, na masayang masaya sa tanawin na nakikita dahil para siyang bata na binilhan ng bagong laruan. Magandang pagmasdan ang tanawin, pero mas magandang pagmasdan ang ngiti ni Jake. Parang gusto kong lumipad mula sa mataas na lugar na yon. Hanggang sa makauwi na kami pabalik na Manila, ay tuwang-tuwa pa din si Jake. Panay ang thank you sa akin. Ulitin daw namin. Pero sa isip ko, hindi ko na siya isasama dahil hindi ako mag-e-enjoy kung puro selos lang ang nararamdaman ko. Hindi kasi malabong may magkakagusto sa kanya sa tuwing isasama ko siya. Yung mga araw na yun, ang sobra kong namimiss. Bakit ba hindi pwedeng masaya lang lagi? Bakit kailangan kong pang makaramdam ng kakaibang feelings para sa kanya? Kung hindi dahil sa feelings na yan, hindi kami
Itong feelings na to ang nagsilbing wall sa pagitan namin, na kahit anong gawin ko, ay hindi yung wall na ako mismo ang gumawa, dahil alam kong maling-mali. I like the mornings, 'cause I know what they bring. You get up and take a shower in no time, you're leaving, and it sounds so selfish, but I can't help but think that if you knew how much I needed you, you would stay. 'Cause I hate goodbyes, and I hate those tears in my eyes, and I hate myself for the way I feel about you every time. And I've had enough, and I'm sick of wishing she was around me every day, every night. It's way too much. I hate love. Yeah, oh, I hate love, yeah. Humarap siya sa akin, pero pilit na pinapakalma ang sarili. Ngayon, alam mo na ang lahat. Anong masasabi mo? Nakatingin siya sa akin. Umiling-iling ako at hindi makapagsalita. Puno ng luha ang mata kong nakatingin sa kanya. Sa kabila ng lahat, ay mahal pala ako ng pinsan ko, kundi bilang minamahal. Sobra akong naawa sa kalagayan niya. Kung alam ko lang sana, hindi kami aabot sa ganito. Puro sarili ko lang ang iniisip ko. Napaka-selfish ko. Gusto kong magsalita pero hindi ko alam paano mag-uumpisa. Huminga muna siya na at tumiling. Tuluyan na siyang nakapasok sa bahay nila. Jake, pagtawag ko sa kanya. Pero alam ko hindi niya narinig yun. Kasabay kasi noon ng pagsara ng pinto. I hate your phone calls in the middle of the day, yeah. 'Cause all they do is just remind me that my baby is so far away, and it drives me crazy, 'cause I need you with me. I know it's hard for you to understand when I say that I hate goodbye, and I hate those tears in my eyes. I hate myself for the way I feel about you every time.